Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ABS-CBN News. Tungkol ito sa nagaganap na bangayan ng mga senator judges sa impeachment trial ni BP Sara. Excuse me. Ito, palitan ng payag between Senator Alan Peter Cayetano and Senator Soto. Sabi ni Cayetano, regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Masakit. Sagot naman ni Soto, I do not have 4 years of law, but I have 29 years of law making. Mabigat. Ang law, isa sa mga pinakamahirap na kurso o yung ipasa, yung 'di ba may mga board exam o bar. Ang napag-alaman ko, correct me if I'm wrong, ang dalawang pinakamahirap na profesyon na ipasa ang kanyang board or bar exam is yung law at saka CPA, Certified Public Accountant. Yan daw ang pinakamahirap. I don't know kung bakit. Narinig ko lang eh. Kasi yung anak ko, Certified Public Accountant. Talagang hirap na hirap din siyang pumasa. So once na abogado ka, pumasa ka, matindi. So I don't know naman itong kay Soto na 29 years of law making. O naman, palakpak naman dyan. So, ito, maalala ko itong ganyan na kulang sa kaalaman sa batas. Yan na naman ang discussion noon nung hindi pa nakulong si Senator Marcoleta. Nagbangayan sila ni Senator Risa Hontiveros. Yan na naman ang kasi kulang nga ng legal background si Hontiveros. So, pinaliwanagan siya ni Senator Attorney Marcoleta hanggang nagbangayan sila. So, dito, I don't know yung sinasabi na waste of time. Bakit ba? Bumanat si Senator Judge Vicente Soto sa pahayag ni Senator Judge Peter Alan Cayetano laban sa pag-question ni Senator Judge Erwin Tulfo sa paglalaan ng oras ng impeachment court sa mga usaping walang kinalaman sa impeachment trial ni BP Sara. Sinigundan ito ni Soto at sinabing sa regular na session na lamang dapat talakayin ang mga paksang walang kaugnayan sa paglilitis. Okay? So, to me, agree ako dito. Maraming waste of time. Nasasayang lang ang oras dito sa impeachment trial ni BP Sara na hindi naman accountability, transparency kuno ang pakay. Ang daming bilyones, trilyones ang mga pundong nawawala sa flood control. Kasi hindi naman iniimbestigahan. Itong kay BP Sara na kung ano-ano na lang ang pinaparatang sa kanya. Ito, Article 4, grave threat. Alam naman natin na conditional threat yung nangyari. Kahit hindi ka lawyer, makikita mo na dapat mamamatay muna si BP Sara bago mangyari yung krimen. Hindi naman siya namatay. Kaya it's really a waste of time yung gastos ng taong bayan every day na meron tayong trial. Estimated 25 million daw ang gastos. I don't know paano na-compute yung 25 million. At the end of the trial, kung masunod yung schedule nila na abutin hanggang February,
more than 1 billion daw ang gastos. At tayo lahat, taong bayan ang nagbabayad niya. O, anong mapapala sa trial na ito? Is there accountability? No. Ano lang ito? Political persecution, political agenda. Sabi nga ni Congressman Edgar Ereses, the impeachment trial is a grand design of the Marcos Jr. administration. Dahil takot na takot sila na maging presidente si VP Sara sa 2028. Kaya lahat na lang ng pamamaraan gagawin nila para hindi makapagkandidato sa 2028 si VP Sara. Iyan ang tunay na layunin ng impeachment trial na ito. Tapos, distraction para makalimutan ng taong bayan ang flood control scandal. Yan ang narinig kong pahayag ni Mr. Lito Banayo, isang legal strategist na tingnan mo, di ba? Wala nang usapin tungkol sa flood control. Maliban lang nang tinatarget ngayon si Senator Alan Peter Cayetano. Siya na daw ang iimbestigahan. Meron daw siyang anomalya flood control project sa Taguig at yan ang iimbestigahan ni Erwin Tulfo. Makita nyo, talagang selective justice ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Marcoleta pinakulong, Jingo Estrada pinakulong, ngayon susunod nila si Alan Peter Cayetano. Samantala ang mga tunay na mastermind nandiyan lang, relax lang, wala pa rin kaso hanggang ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Iri sa gipatindog sa balay sa tabangan na mugyero. So muna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-atopan karon. So muna na pud ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Karon naman na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. Og makita gyud nato nga nindot na gyud nga tan-awon kay nahuman na. Ano? Salamat kayo sa Ginoo nga ang nagtabang sa sin sa balay sa akong mama, nga nagpatindog na gyud kay tigulang naman gud akong mama, so ako na ginapatindog sa iyang balay. So salamat gid kayo nga natapan na gid ang balay ng mama. So wailay na akong pasalamatan sa ang Ginoo nga dapat akong pasalamat kay yatag ra gyud niya sa kadugayan niya para iyang gipagandoy nga makasugod sa iyang balay. Karon natapan na gyud. Kamay na lang gyud ang kulang ani, dingding na gyud ang kulang ani. Ang paring kamutan ni nato untang maluy-an mi hatagan mi grasya kay para mo man iyang balay kag mama. Salamat sad nga kini isang iyan nga balay, pero dako ko pasalamat gyapon nga isuporta ang Ginoo ni. Og salamat sad sa ligan ani sa Ginoo nga iyang tutok sa iyang tugan nga pagdala ani nga nabang sa sin. Nga inatunta nga atagan sa sila og maayong pangawas. So salamat kayo.